Di Gito at that time si Captain Ralph Villanueva. At the same time meron retired na siya eh. Adapted namin sa kanya si Gito, adapted namin ng 63, class 63 yun. Kasi Gito, ang 5th Division. Nagkaroon ng info na ang tropa ni Commander Bulag nasa Patling, na nakita doon sa Patling, na haharasin ng kampo ng PC, kasi PC pa noon eh. At saka CHIDF, ICSDF. 1986. 86 yan. Tumawag si Gito, General Ralph Villanueva kay Captain Major Riraw, pala CEO namin doon, na nagbigay ng info at nagpa-alert ng one team na ranger. Di mga alas 5 ng alas 5 ng 5:30 ng hapon, mayroon ng go signal na na kami, naka-prepare na. Ang team leader namin noon si Lieutenant Isles. Ang nangyari yon, nung kami, yung komando eh. Kasi kami. Ang info is ang Kalaban na sighted na doon talaga sa may sa Patling, sa high elevation ng level ko. So prepare kayo parang isang team, isang section sa platoon. At saka komando kami. Pero mayroon ng ibang tropa ng 5th Division na para naka-back up namin ng mga sa paligid lang. Pero bago yan, Master, yung ano mo daw yan, si Bulag, Commander Bulag, kaano katindi yan? Matindi, maraming mga hinaharas dito nung mga detachment ng mga ICSDF. Yun ang talagang kumakana dito sa Region 3. Mga na yan. Kaya yung code name ng yung operation na yun? Ang code name, Black Eye. Black Eye. So, okay, balikan natin. Prepare na kayo. Okay. Nung naka-prepare kami, naka-direct na kami nung pagdating namin doon sa Patling, sa may baba ng panaka-elevation na ko niya. Patling Kapas Tarlac. Nag-command si Lieutenant Slate, niras up namin yung kasi may mataas konti rin yung ginapang namin yung gabi na hapon, mga 5:30, mga na yun, oras na yun. So, pero wala kayong dalang guide wala na kasi basta naibigay na yung location sa amin, yun na nang nung pag-akyat namin ganyan, nandun yung lookout. Yung baril niya nandun sa may kahoy. Pero yung parang nagpapastor, nandito yung tali sa kanya. Tumakbo, pumutok. Naopihan niyo pa ba o direksyon na yun? Direksyon na kasi nandun na yung kitang-kita mo naman doon sa kasi hindi naman masyadong mataas yung yung bundok eh. Nakikita niyo? Nandun sila sa may kubo-kubo. Nagluluto pa sila ng mga nagkakatay pa sila ng baboy. Ano mo daw sa yung position? Dito sila, saan kayo nanggaling? Dito na kami sa ito yung panaka elevation na mataas kunti. Dito kami sa medyo may natatanaw namin yung Nung nakita namin na upian namin nandito sila, dito kami bumalik kami doon, gumapang kami para hindi na kami makita yung Kasi pag dito ka, kitang-kita ka doon sa may OP. Ang nangyari, kami doon sa side ng left side. Doon kami
kwan na kami na gumagapang. Ito, nung nagputok yung kwan, siyempre, alam mo naman sa atin na ranger noon, isang bala talagang tama yung mga kanyan. Ay nung sumisigaw si Kwan, nag-hold si Kwan, si Lieutenant Islet. Sinabi niya, sinasabihan niya yung mga kalaban na sumurrender na lang sila. Parang hindi siya Kwan. Ang ginawa naman sila, mas lalo silang buwakbak. Itong ranger na talaga, kami na ranger noon, talagang binanatan namin, full volume na ang binanat namin. Pagkatapos yung isang team naman doon sa baba, yung reserve, doon sa may dulo ng kawayan, binabanatan naman nila doon. Pero kami talaga, volume of patalok volume na, hanggang kuwan na. Doon na was out yung 7 na kuwan na NPA. At saka 7 na high power barrel ang nakuha namin. So parang nakareact ang kalaban. Hindi nakareact yung kuan, yung ang nakareact lang doon yung naka-lookout nila. Yun lang nakapaputok. Pero the rest nun, Nagtatakbuhan na sila. Pero pumuputok sila na patakbo. Pero sa amin naman, talagang nakikita namin yung saan sila pupunta, yun ang binabanatan namin. Isa-isa sa kunya, puro ulo nga ng tama eh. Yung kalaban. gaano kadikit sa inyo yun? Gaano Mga kwan siguro, mga estimate? mga 20 meters lang, mga kwan na yun. Nadikitan niyo talaga? Nadikitan na talaga. Yun sa At saka ang unang putok galing sa inyo. kwan na yung lookout. Kayo pa yung unang? Oo, nauna. Kwan yan. Pero yung ginaputok niya, tumakbo na. Pero nakuha agad siya. Binanatan ni Body Bagay. Ikaw noon is anong lead scout ka ba noon? Sa kwan ako, sa radyo man ako. Gaano kabilis yung pangyayari? Mga kwan siguro, 15 minutes lang. Patal volume ng kapwa. 15 minutes nung wala ng putok. Anong kasunod na? Ikinawan namin, search na kami. Nandun na, talagang bulagta na sila. Yung mga nakatakbo, nandun na rin pa. Hindi sila nakatakbo agad, hindi na sila nakalayo. Doon na rin sila na. So yung result ng encuentro is ang na-recover nyo? 7 high power at saka 7 count body. Kasama na si Commander Bulag. Doon nyo nakuha siya? O, doon nakuha si Commander Bulag. More or less, gano'n sila karami kaya? Kumusta ang tropa ng sa inyo? Wala naman na kwan sa amin eh. No casualty sa amin. Ano yung temporary camp o kampo nila o nagtulog lang sila doon? Temporary, parang yun ang kwan nila talaga, nagkwan sila doon. Parang makakwan sila doon sila nagpulong-pulong bago sila, paggabi na, mga 7 ng balag nila, harasin nila yung detachment ng PC. Kasi malapit lang doon mga kwan lang siguro. Mga 100 meters lang layo ng detachment. So parang anong oras nyo yan nag-umpisa ang putok mo? Mga 5:30. Ng umaga? Hapon na. So hapon na. Hapon. So nung hapon na rin, na-search nyo pa rin nung hapon? Oo, na-search namin yun, mga 6:30. Hanggang sa doon na rin kayo nag-start? Oo. Anong instruction sa inyo nung after nung encounter? Ang instruction yung counter, yung kumuha kami ng kwan, dinala namin sa kwan, dito sa may munisipyo ng Kapas, yung mga patay. Kasama si Commander Bulag. Binaba niyo talaga yun? O binaba ng kwan. Identify niyo talaga na siya yun? Oo, identify talaga si Commander Bulag. Ano yung nagiging award niyo? Gold Cross. So, first gold cross mo yun?
First Gold Cross yun. Isa lang. Pero yung iba, Triple M, mga ganyan. At saka bronze. Ang Gold Cross dati napakatindi na yun. Ang hirap po. Oo, ang hirap talaga. Yun naman yun naman talaga na laban ko rin sa promotion yun sa Gold Cross. One na kaya. Wag nagkaya. Saka hanggang na may promotion na nailalagay rin doon sa kwan natin, nagagamit pala yun sa kwan ng mga kwan na yun. Kaya nga hindi tayo nagtagal rin na kwan. Ano pa yung kwan, Master? Pinakamatagal na gera mo na naranasan mo? Or muntik-muntikan ka na? Dito sa kwan sa Kalinga, Apayao, nung kay Commander Balweg. Naman. Kasama namin ng first company, second company ng Region Aircon. Isa si na Lieutenant Miranda pa noon, ng kwan pa yun. Ay, yan. Si Father Balweg. Yung Father Balweg. Paano yun, Master? Ano nangyari? Ay, yung kampo niya, nakuha namin sa kwan noon, sa Kalinga, yung kampo niya. Napasok namin yung kampo niya, yung Kalinga. Commander Bulag. Pero walang encounter. Meron kami encounter. Ang na-encounter lang noon, yung first company. Kasi nandun rin kami sa taas. Parang yung operation na yun is Joint operation. First company ng Ranger. Dalawang first company, second company, at saka SR company ng 5th So, Division. kayo sa isang company ng O, 5th Division. Ang Joint. Parang ang isang company is binuo talaga ng puro Ranger na Ranger. Puro Ranger talaga kami. So, nung na-encounter yung yung mga kabali nyo na kumpanya, kayo naman yung Kami naman ng... nakakuha ng Hindi, kami na rin ng